Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kung bakit ka, umawit ka at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hiling at aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hiling at aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, titiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hiling at aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Good morning, Jesus! Uy, dumami na sila. Dumami na. Kaysa kanina, di ba? Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta po kayo dyan sa kanilang mga bahay at sa mga nagbabiyahe pa. At yung iba naman ay nasa kanilang mga trabaho. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga kapatid natin na palagian pong nag-aabang ng ating mga pag-aaral. Yan, madami na sila. Kanino? Ngayon na ba yun? Bukas.
Happy anniversary sa Greenland Prayer Group. Ngayon, sasabihin ko na lahat ng sinasabi ni Kuya para hindi ako mag-emoticon dito sa harap. Secret. Secret yun, secret. Oo. Okay. Tinitignan ko kung sino yung mga nandyan eh. Kumpleto na ba? Kulang pa. Uy, si Brother Ves nanonood. Good morning, Brother Ves. Aquino. Andiyan pa ba si Brother Ves? O sumakay na? Dito na siya. Okay. Very good naman para magkasama sila. Oo. Sister Mayet Abel, magandang umaga sa'yo, kapatid. O laging nanonood yan, Sister Mayet. Beb, kalma lang. Nanay Birhenes, magandang umaga po sa inyo. Ayan. Ang sarap nung suman. Di kayo nakakain ng suman, no? Hindi, no? Galing saging at bis. Kasi yung suman pang akin lang. Ang sarap. Ang ginawa ko, binalatan ko. Tapos, yung mangga ko, na tamis, di ba? Pinahinog ko. Tapos, ginanong ko, sinama ko. Di parang sticky rice na may mango. Sarap, mga kapatid. Sobra. Pagkain ba yun nung araw? Hindi, yun? Delicacy yun sa Thailand. Sa Thailand. Oo, di ba yung sticky rice with mango? Kaya lang yung kanila merong gata. Ginaganunan yung yung sticky rice ng coconut milk. Oo, na medyo matamis-tamis ng konti. Gawin daw natin bukas. Ay, alam ko na. Meron pa akong natitirang ilang piraso ng suman. I-steam na lang. Papakainin kita uli. Natuwa siya. Hindi na kaya eh. So tomorrow, anniversary ng Greenland Prayer Group. Kailangan talaga? Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Jess, good morning. At good morning din kay Pastor Romy. Nandun daw si Jess. Siya daw nagbabantay sa Tagaytay Medical Center. Bukas po, uuwi na po sa Kalo. Ay, oo. Sana tama. Pastor Romy, pupuntahan ka namin lahat bukas. Pupunta kami dyan. Sige. Pastor Romy, palakas ka na ha. Kita tayo dyan. So, kung uuwi na po sila tomorrow ng Kalo, lahat po nung mga nagtatanong sa akin, pwede na po kayong bumisita sa Kalo. Yung ating doon. Oo. Ha? Wala nang oras yun kasi bahay na yun. Hindi ko alam. Bigyan nyo naman ng pagkain si Pastor. Ayan, thank you Lord. Brother Jess glory to God. Ayan. Yes, oo. Good morning, Levi. Lee, kamusta na si Jacob? Jacob, good morning. Tita ko, kamusta ka na? Nalaman ko lang nung Sunday kay Sister Celia na si tita ko pala ay nagkasakit ulit. Ayan, pupunta daw sila. Sige po, yung mga gustong pumunta kay Pastor Romy, siguro po pinaka-safe na ang Thursday. No? Kasi kung bukas, di pa sigurado kung anong oras po. Oo. Thursday, starting Thursday siguro pinaka-safe na po yun. Oo.
Paalala lang po, wag niyo pong dadalhan ng matatamis na pagkain si Pastor Romy, ha? Oo. Siguro parang safe na cash na lang kung gusto niyo siyang bigyan. Oo, para kung ano lang ang pwede sa kanya. Oo, tama. Ayan, Pastor Romy, thank you Lord sa successful operation mo at alam namin pinapalakas ka ni Lord. Patuloy kang papalakasin ni Lord at i-restore sa dati yung kanyang health. Thank you Lord. Ayan, okay, para po sa ating memory verse of the week. Romans 8:5. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Lord. Saan ka ba dyan? Yan, ang sagot ay nakabase kung ano ang laman ng kaisipan mo. Ayan, thank you Lord. Okay. Okay naman na, may prayer meeting na mamaya. Ayan. Good morning din po, sabi ni Jacob. Ayan. Jacob, punta ka naman dito ha, kanta ka. Mag-ano ka ha, Jacob ha. Practice ka ng song. Magla-love offering ka. Kailan ba yung Makati? Third week sila. O, punta kayo dito, Lee, ha? Para makakanta siya. Ayan, kakanta si Jacob. Thank you, Lord. Alam niyo, mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga sarili. Ha? Take extra care. Tandaan po ninyo, mga kapatid, we are the temple of the Holy Spirit. Kaya kailangan aalagaan po natin yung templo na yan. Pagka alam nating bawal, ang taong may wisdom, pag alam niyang bawal, di niya na kinakain. Kasi bawal na. Pag wala namang bawal, pwede naman, hindi ba, mga kapatid? So, ingatan, mahirap pong magkasakit. Hindi lang magastos. Also to the health of those around you. Kasi talagang nag-aalala ang mga tao sa paligid kapag ka nagkakasakit. So, mag-ingat. And by the way, totoo ba na ang Metro Manila is on alert level 3 up to April 30? So, balik face mask daw? Pero yung mga gatherings, 100% pa rin na okay. Kailangan lang daw may face mask. Kasi daw, 3,000 in a span of 1 week. Siguro kasi mainit. Hindi ba dapat pag mainit, patay siya? Hindi ba pag mainit, patay ang virus? Nag-evolve din. Oo. Good morning, Sister Sean. Kamusta ka na, Sister Sean? From Washington. Marla. Si Kuya, daming ni Kuya, no? Alam nyo, dapat bigyan nyo na lang ng mic si Kuya. Ay, hindi, wag pala. Okay. Ano yan? LSS May 1 in the following areas. Sa East po, yan ang Metro Manila. Lahat ng Metro Manila na hindi pa na LSS, punta lang po kayo sa ating East Worship Center sa St. Joseph. Magkikita po tayong lahat doon, mga kapatid, ha? Tapos, ang Kalo na Sugbo, May 1, meron din po. Gagawin yan sa ating Nasugbu Worship Center. At ang Pangasinan, ganun din po sa worship center gagawin sa Pangasinan. Coordinate lang po. Pagkalo na Sugbo, coordinate po kayo kay Pastor Simple at kay Sister Jeng. Sa Pangasinan naman po, coordinate po kayo kay Minister Andy and Sister Judith. Sa East naman po, please coordinate with Minister Jeff. Pastor JB, Sister Cora. Yan. Although nandun din po kami. Oo, tapos,
Yung mga gusto pong mag-avail ng flu vaccine, good for 1 year daw po. Meron daw available. Alam niyo po, hindi naman po nagbebenta si Doc Mon ng vaccine. Ina-offer lang po niya yan sa mga comfy family kasi mura po yan. Kaya po, para po lahat ay makapag-avail ng murang flu vaccine. Good for 1 year. Kaya lang po niya yan, ha? Ano lang po yan? Help lang po, mga kapatid. So, dito po sa worship center gagawin, 1,300 lang daw po. Okay, sa May 14, nandito po si Doc. Sa May 14 sa worship center, dito sa Parañaque. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Ay, thank you, Lord naman, Sister Sean. Sister Benneth, good morning. Ang heat index kaya sa Pampanga at saka sa Ilan, no? Kasi yung Pampanga, isa din sa mga mainit na lugar eh. Kung ang Laia ay 64, ilan kaya ang Pampanga? Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac. Ayan, mga yan. Lalo na ang Isabela. No, pag mainit doon, mainit, no? Oo, ilan kaya ang heat index doon? Mag-ingat po mga kapatid, ha? Always bring your water. Ako nga, marami na akong naiinom. Nung isang araw, biglang nagising ako na yung yung buong labi, parang tuyo-tuyo. Tapos naging na siya, yung maligas-gas, ganon. Tapos ngayon parang yung parang nagpaso. Hindi, may mga paso eh. May mga nakaangat na Alsano? Oo eh. Hindi po ako nagpagawa ng labi Ilan daw? 37. Pero yung heat index, mainit na yon kasi ang 37 sa Metro Manila, ang heat index is 50. So, kung 37 na sa Pampanga, ilan kaya, Oo. Good morning, Doc. Doc Mon. See you. Alis na si Sister Trining? Hindi na tayo nakalabas, Sister Trining. Hindi na tayo nakalabas, Doc. Bisi-bisihan. Si Doc din hindi ko mahuli kung nasaan Anyway, mga kapatid, sa atin pong pagpapatuloy nung ating parable kahapon, kasi nga, dalawa po ang nito Una, yung spirit of covetousness. And today, pag-uusapan natin yung rich-full. So, kahapon, napag-aralan po natin yung covetousness, na isang word din po is greed. Ang covetousness po is the desire for more. Yung gusto magkaroon pa ng magkaroon kahit hindi na naman na kailangan. O kaya madami ka na pero gusto mo pang magkaroon ng mas marami pa. Tapos, ang taong may covetous spirit, kailangang ipamigay na, hinuhoard pa, tinatago pa. Di ba merong mga bahay na binibiro natin, di ba sabi, nangangalakal ka, no? Kasi parang ang dami-daming mga, sa tingin natin, minsan, basura na yung mga nasa bahay, ayaw pa rin ipamigay. Ang dami-dami ng mga nakalagay doon. Si pastor nga, pinag-iinitan niya yung mga plastic container ko. Sabi niya, paglipat natin, wala na lahat yan, ha? Sabi ko, paglalagyan ko ng mga pagkain sa rep kapag tinanggal natin yan? Ang dami niyang gustong itapon doon sa bahay. So, pagka umu-over na, yung nag-overflow na, i-share na. Pero, napag-usapan din natin kahapon na hindi naman porke in-empty mo yung cabinet mo, tapos pinamigay mo lahat ng gamit mo, wala ka na nun. Hindi po yun. Sabi natin kahapon, it's not about having, but
being. Ibig sabihin nun, mga kapatid, maaaring ipamigay mo ang lahat, pero kung sa puso mo, hindi nawawala yon, wala din. So it is more on being, not having. At hindi po natin pinag-uusapan dito yung maraming pera lamang. Kasi merong mga tao na marami ng pera, pero hindi man nila nag-iisip ng pera all the time. Meron namang mga mahihirap at simpleng tao na mula nang inisip kundi pera. O kaya material na bagay. Na wala na pong puwang ang ibang mga bagay, lalong-lalo na yung mga bagay tungkol sa Diyos, na wala na ng puwang. Diba mga kapatid? So, ang sabi dito, winarningan dito tayo ni Lord eh. Ang sabi niya, dalawang word ang aking napansin dito na may warning na binigay si Lord sa atin. Unang-una, sabi niya, take heed. Sa ibang version, ang sabi niya ay take care. Sa iba naman, ang sinabi niya ay obey. Hindi ba? So sabi rito, take heed. Ang sabi ng Diyos. Tingnan ninyo sa verse 15. Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in abundance of the things he possesses. Sa Tagalog, ang sinabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So, ang unang warning dito ng Diyos is take heed. And the word take heed came from the Greek word horao. Horao. H-O-R-A-O. Horao. And it means properly stare at. Titigan mong mabuti. Discern clearly. Ang ibig sabihin din ito. Pinakamadaling maintindihan, take heed means to pay attention to something and be careful about it. Yun pinakamagandang meaning po ng take heed or mag-ingat is pay attention to something and be careful about it. Kaya ang sabi niya, pag-ingatan, mag-ingat na hindi tayo magkaroon ng ganitong spirit. Kailangan po nating i-discern. Based on the meaning, we have to discern the things na pwedeng mag-lead to covetousness. At ang sabi niya, beware, be alert. Maging alerto ka sa mga early signs ng covetousness para hindi na siya mag-take root sa puso mo. Kasi pag nag-ugat ang isang bagay, nag-uumpisa ng mamunga. Pero ang isang halaman, hanggat hindi pa nagte-take root, hindi ba, pwede pa yang mabuhay, pwede pang patayin. Hindi yan mamumunga kaagad kasi hindi pa nagkakaroon ng ugat. Kaya ang sabi niya, mag-ingat, be on guard always. Kasi pag nag-ugat na yan, mamumunga na po ng iba-iba pang mga bagay. At hindi lang po sinabi ng Diyos na take heed. Hindi pa enough yun. Ang sabi niya, take heed and beware. And the word beware came from the Greek word phulasso. P-H-U-L-A-S-S-O. Phulasso. Ang phulasso po expresses the idea of isolation. To watch. Be on guard. Kayo po ba'y nakakita ng mga bahay na may nakalagay na warning sign? Beware of dogs. Hindi ba? Ang ibig sabihin nun, maging alerto ka. Kailangan move with caution. Kaya nga, di ba, pagka may mga nakalagay na beware of dogs, hindi ka naglalakad ng maingay kasi baka mamaya, tsaka pagka may mga sign na ganon, naglalakad ka nga pero lilingon-lingon ka. Ibig sabihin, you move with caution, maging alerto ka. At yan po ay isang warning din na binigay ng Diyos sa atin when it comes to covetousness. Kailangan lilingon-lingon ka. Maging alerto ka, baka mamaya meron ka ng ganyan. Sige mga kapatid, ano sa bahay po ninyo ang nag-uumapaw?
Tubig? Wala tayong ganyan. Hindi tayo nag-uumapaw sa tubig. Ano sa bahay po ninyo ang sobra-sobra na pero hindi nyo pa maipamigay? Sagot-sagot mga kapatid ha? Sapatos? Damit? Okay. Sapatos? Yung mga sapatos ko nagpupulbos na. Yung mga sapatos na yun parang nabili nung pandemic no? Oo, mura lang. Anong pandemic kasi, halos 90%. Pero kaya pala ni 90 yun kasi nagpupulbos na yung matagal na palang nakastock din sa kanila kaya sinail na. Ano sa bahay po ninyo ang nag-uumapaw pero ayaw nyo pang pakawalan? Sagot mga kapatid Sabi ni Brother Darwin, never mind the dogs, beware of the owner. So, ibig sabihin nun, kailangan maging alerto ka. Hindi ka kasi pwedeng pumasok na lang sa bahay na may nakalagay na beware of dogs na hindi ka lilingon-lingon. Baka mamaya yung dog, ayan na, paparating na sa'yo, sasakmalin ka na. O kung hindi ka pa alerto, wala na, mapapahamak ka na, too late na. Bago mo nakita, ganyan din ang covetousness. Pag hindi mo binabantayan ang sarili mo, pagka recognize mo na, too late na, may mga ibang ugat na. So the same level of alertness ang kailangan nating i-practice when it comes to covetousness. Kailangan kang nagbabantay palagi, mga kapatid. Ngayon, kapag ka po kasi ang kasakiman ay present sa buhay ng isang tao, ninanakawan ka nito ng mga kayamanan ng langit. Ninanakawan ka ng kayamanan nito, ng mga makalangit na kayamanan ng covetous spirit. Kasi hindi siya pwedeng mag-take ng space sa puso mo at the same time with the things of God. Hindi sila pwedeng magsabay. Kaya pag meron ka na niyan, mawawalan ka na ng pwesto sa puso mo ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Kasi alam nyo, maski nga ang Diyos, ipupush outside of your heart ng covetous spirit Tatanggalin niya. Kumbaga, parang itutulak niya si Lord out of your heart ng covetous spirit. And you will end up leaving no room for God. Kasi punong-puno na siya. Nakita niyo ba yung sinabi niya dito ng rich fool? Sabi niya, alam ko na, sabi niya, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Sa English, ito yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, na nagiging singular yung ating first person singular ang ating grammar. Sabi niya, I know what I will do. I will pull down my barns. I will build larger barns. I will store my stuff in my new barns. I will relax. I will eat. I will drink. And I will be merry. Puro na lang sarili. Pag nangyari po yan, wala nang possibility of you and us. Puro na lang kasi I. Wala nang you, wala nang ibang tao Wala nang us. Hindi nakasama ang ibang tao. Bakit? Akin lang to Sasali-sali ka pa dyan. Pag meron kang covetous spirit, ganun yun. Hindi ba? So, ilan po sa atin ang kumuha ng tigda-2 piling ng saging? Mamaya, 1 ka lang, tapos kinuha mo 2 piling. Kaya hindi nakakuha yung mga ibang pamilya. Mga simpleng bagay. Minsan, marami kayong kakain, pero kinuha mo ang lahat ng ulam.
Tapos ang dami nyo, kinuha nyo lahat ng tiyan ng bangus na akala mo ikaw lang ang kumakain ng tiyan ng bangus. Alam nyo, ang isang taong walang covetous spirit, pag nakita niya na ang ulam ay sapat lamang, kahit gustong-gusto niya yung ulam, kukuha lang niya ng konti para makatikim yung mga ibang tao. Pero ilan ang nakikita ko, alam nang yun lang, ay naku, ang konti nito, kukuha na ako ng marami kasi hindi na ako makakabalik. Simpleng bagay lang yan, mga kapatid. Pero yan ang sinasabi ritong beware. Beware. Mag-ingat. Bantayan. Kasi pagdating ng araw, ang dami nang ibubulid niyan. Baka hindi lang sa pagkain yan. Oo, alam niyo po ba, mga kapatid, na even the gifts that we receive from God, pwede mong i-hoard? And that is also covetousness. Halimbawa, magaling kang tumugtog, tapos ayaw mong magturo. Magaling kang kumanta, ayaw mong magturo. Hindi mo tinuturo yung mga teknik kung paano gumaling ang isang tao. Wala kang mini-mentor. Wala kang dinidisciple. That is also hoarding. When you say hoarding, nagtatago. Sa akin lang to eh. Mag-aral ka kung gusto mo. Yes, yung isang naman, baka mamaya pagdating ng araw, mahigitan na ako nito. Mawala na ako sa posisyon ko. That is also covetousness, mga kapatid. Baka akala natin wala tayo niyan, kaya magbantay ang sabi dito, baka umantong tayo sa ganon. Tapos, imbis na pakinabangan ng maraming tao, ang gift na binigay sa'yo ng Diyos, walang nakikinabang. Maski ang Diyos, hindi na nakikinabang. Alam niyo kung sino nakikinabang? Ang mundo. Kasi magaling kang tumugtog, pero nag-o-offer ka ba ng tugtugin kay Lord? Magaling kang kumanta, pero saan ka kumakanta? Nakakaawit ka ba para sa Panginoon? Na ibabalik mo ba sa nagbigay sa iyo ng talent na yan, ang talent mo? So, sige nga, sabihin niyo sa akin, mga kapatid, na wala tayo niyang spirit ng covetousness. Sa mga ganyang bagay, Sister Sally, pwedeng pakiurong yung itim na yan, please? Oo, yan. Thank you. Yan. Oo. Umaano yung salamin ng kotse sa mata, oo. So baka mamaya, ganun din tayo. Hindi natin sineshare. For sharing, mga kapatid. Buti nga yung mga restaurant, meron sila pag nag-order ka, nakalagay, for sharing. Ibig sabihin nun, pag in-order mo yon, hindi ikaw lang ang kakain nun. Kaya nga nakalagay, for sharing. Kasi marami yan para sa isang tao, kaya i-share mo. Oo, nakalagay yun for share. Ang corny mo. Sabi ni Arnold, for sharing. Ibig sabihin, 4 daw ang mag-share kasi for sharing. So, yun mga kapatid, tignan po muna natin. Baka mamaya, masabihan tayo ng Diyos dito. So, to be rich toward God begins with knowing that we are already God's beloved treasure. Ikaw ay ang treasure ng Diyos. Oo, pag sinabihan ka na ikaw ay treasure ko, naku, matuwa ka. Ang treasure ba iniiwanan kung saan-saan? Itinatago yan sa safe na lugar. Kaya iniingatan, minamahal, tinetreasure. Kaya nga treasure, tinetreasure mo siya. Hindi mo hahayaan na may masamang mangyari doon kasi tinetreasure mo siya. So, yun po yung umpisa na para malaman mo na, para hindi ka maging covetous o sakim, nag-uumpisa yan sa pangunawa na ako ay treasure ng Diyos. There is freedom kapag ka na inaccept mo sa sarili mo na ikaw ay treasure ng Diyos. Kasi kapag ka alam mong ikaw ay treasure ng Diyos, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano eh. Kasi alam mo, pag tinitreasure, iniingatan ka, di ba? So,
Mga kapatid, gawin po natin, i-please natin ang Diyos more and more. When you please God more and more, you think less of your possession more and more. O, less and less na lang. You think less of your possession kapag napupuno ka ng Diyos. Ngayon, sinabihan siya rito, sabi niya, hangal. Sabi, you fool, ang sabi rito. And the meaning of fool is without reason, without mental sanity. Pag sinabi palang hangal, parang wala sa sariling kamuwangan, wala sa wisyo, oo, wala sa sariling bait. Ang ibig sabihin pa ng fool, lack of common sense. Nasasabihan ka ba ng ganon? Naman, common sense naman. Lack of common sense, lack of perception of the reality of things natural and spiritual. Walang kamuwangan. At yung fool na sinabi ng Diyos dito, he was proven to be fool in various ways. Unang-una, he was a godless fool. Isa siyang hangal na walang Diyos. Si David, pinotray niya ang isang fool na tao sa Psalm 14 verse 1 na nagsasabi ng there is no God. Yan, ang isang taong nagsasabi na walang Diyos ay isang hangal na tao. No God. Sa original expression po nun, there is no God for me. Okay, hindi po ito yung actual atheism ng pinag-uusapan. When you say actual atheism, ito yung denial of the existence of God. Hindi. Ito ay tinatawag nating practical atheism. Naniniwala siyang may Diyos, pero hindi siya naniniwala ng pag-govern ng Diyos sa lahat-lahat sa buhay ng tao. Meron siya, ang tawag po doon ay actual atheism. Oo, naniniwala ka ngang may Diyos, pero hindi po pwedeng siya lang ang message sa buhay ko. O yun, mga kapatid, ito yung full dito. Denial of moral government of God. Kaya nga, di ba sa Bible, na pag-i-interchange ang salitang fool at saka wicked? Di ba? Ang fool hangal na ginagamit din sa Biblia na isang wicked na tao. So, ang buhay, a life lived without God, is a godless life. Tama naman. Ibig sabihin, maaaring punong-puno ka of many things, but minus the Lord, it is still an empty life. Di ba nasabi ko sa inyo kahapon, maraming mga tao na meron sila ng lahat-lahat ng mga bagay sa mundo, pero lagi nilang sinasabi, parang may kulang sa buhay ko. Because a life lived minus God, although punong-puno siya ng maraming bagay, it is still an empty life. Kasi wala yung tunay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay. At yung tao dito, na dinescribe dito ni Jesus sa parable niya, hindi naman sinabing isang siyang masamang tao. Actually, pag tinignan mo ito na marami siyang ani, baka masipag nga na tao to eh. Masipag siya na tao. Bakit tinawag siyang hangal? Mukhang diligent naman kasi hindi naman magkakaroon ng maraming bunga yung farm niya kung hindi niya inaalagaan di ba? Mukha naman siya pong masipag na tao. At wala namang binanggit doon na kaya siya yumaman dahil nandaya siya, nanloko siya, walang sinabi doon. Paano siya naging fool? Alam nyo, ang pinaka-greatest falling niya was that he is ignorant of the divine hand supplying his multiplied prosperity. And gaano karami ang mga tao ang ganyan. Sobra-sobra ang pagpapala, pero walang recognition sa Diyos na pinagmumulan ng mga pagpapala. Parang napakahirap sigurong sabihin yon na nagkaroon ako niyan dahil kay Lord, lalong-lalo na kung ikaw ay isang masipag at matalinong tao. Na parang
Pinaghirapan ko yan. Nagsunog ako ng kilay dyan. Kaya ang hirap i-recognize. Pero sa lahat ng mga nakakaalam ng salita ng Diyos, ang sabi po sa John 3:27, walang sino man ang magkakaroon ng kahit anong bagay hanggat hindi ang Diyos ang nagkaloob nito sa Kanya. Nangangahulugan po lamang na anumang meron tayo ngayon, galing po sa Diyos. At yun po ang wala, yung rich fool dito. Kasi ang isang tao na nakaka-recognize na kung anong meron siya galing sa Diyos, hindi ito nagiging madamot. Bakit? Hindi naman akin yan eh. Galing din yan kay Lord. Kaya, napansin nyo ba, merong mga tao na pagdating sa gawain ng Diyos at sa ibang tao, ang bilis nilang magbigay? Wala sa kanila yung pagbibigay. Dahil ba sa marami na sila, kaya sila mapagbigay? Marami. Ibig sabihin, maraming tao ang meron, pero hindi naman nagbibigay. Nakita na ba kayo ng tao na madaming pera pero ayaw mag-share? O yun, ang kinatatakot. Mauubos daw. Kaya minsan, pagka nagka-blessing ka, yung blessing mo, ikaw lang ang masaya. Mas maganda ang blessing, marami ang natutuwa. Pero marami lang ang matutuwa kapag ang blessing mo, sinishare mo. Biro mo, walang nagte-thank you kay Lord para sa'yo. Kasi bakit? Di naman nila maramdaman na bless ka. Hindi mo yun nasishare. So, yun ang kanyang pinaka-greatest folly doon, mga kapatid. Hindi niya po ignorant siya dun sa divine hand, supplying kung ano man ang meron siya ngayon. At siya po ay bulag to the fact na man cannot live by bread alone. Kung naintindihan mo yung part na yon, mga kapatid, hindi ka na magiging madamot. Kasi alam mo, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay. Nold, paano nga natin yan? Yan ang awitin natin dito. So, hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya kung marami kayong tinapay sa bahay, pamigay. Literal no? Literal. Yan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Saan? Kundi sa salita ng Diyos, tayo'y may buhay na walang hanggan. Kundi sa salita ng Diyos, tayo'y may buhay na walang hanggan. So, hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Kaya wag nang itago ng itago. Ang tinapay aamagin. Nakalimutan ng rich fool at the back of the overflowing corn na meron siya, at the back of the fruits na mga hinarvest niya, at the back of all his possession was God. Nawala na si Lord. Sabi sa James 1:17, the giver of every good and every perfect gift is the Lord. It comes from God. James 1:17, kasasabi ko lang. Oo. Deuteronomy 8:18. So he failed to see himself as God's steward. Kapag ka po, hindi na natin nakita ang sarili natin na tagapamahala lamang, mag-uumpisa na po nating makita ang sarili nating nagmamay-ari. Yan. Kapag ka nawala na sa kaisipan natin na tayo po ay steward lamang, tagapamahala lang po lamang ng mga kayamanan ng Diyos, nag-uumpisa na pong tignan natin ang sarili natin na nagmamay-ari. Yun. Pag ikaw nang may-ari, pwede mo nang gawin kahit anong gusto mong gawin, however na pamamaraan mo na gamitin. Kaya merong mga tao, maraming blessing, hindi na nila tinatanong si Lord. Hindi na nila tinatanong si Lord kung saan nila gagamitin yon. Bibili ako ng ganito. Ito, parang kagaya nung rich fool.
bibili ko ng kotse, bibili ko ng bahay, bibili ko ng ganito. Alam niyo po ba mga kapatid na maski ang mga bagay na yan ay tinatanong mo sa Diyos? Bakit naman sister? Kasi nga, hindi ikaw ang nagmamay-ari. Ikaw ay tagapamahala lamang. Kapag ka ikaw ay katiwala, sa isang bahay, pag kumuha ka ng katiwala, hindi pa rin siyang nagpapasya doon. Tatanong niya sa may-ari, ano po ba ang gusto ninyong gawin ko dito sa pinagkatiwala niyo sa akin? Minsan kaya po tayo nagiging madamot kasi nagiging may-ari na tayo instead of katiwala lamang. At kapag ka po naging ganun yon, pagka ang kaisipan natin tayo na ang may-ari, hindi lang po katiwala, wala na pong grateful recognition of God as the giver. Hindi mo na i-recognize na kahit na anong dumating sa iyo, kahit anong estado sa buhay mo ngayon, ay dahil kay Lord. Kasi nga hindi na Ikaw na nga may-ari Di ikaw na, ganun po ang nangyayari. Ang nangyayari pa noon kapag nakita mo ang sarili mong may-ari na, hindi lang katiwala, yung kayamanan na meron ka ay ipagyayabang mo na. Kasi akala mo, ikaw na ang may-ari. Di ba mga kapatid? Pag merong isang bagay na pinahiram sa'yo, di ba hindi mo siya maipagyabang? Hindi mo siya maipagyabang Bakit? Hindi naman ikaw ang may-ari, hindi naman sa'yo di ba? Hindi naman sa'yo. Pero once na, sige sa'yo na yung cellphone na yan. Pag binigay mo na yan, alam na ikaw na may-ari dyan, pwede mo na yung ipagyabang. Bakit? Kasi ikaw na ang may-ari. Yun ang nangyayari sa mga Kristiyano. Pag tinignan natin ng mga meron tayo ngayon na tayo na ang may nagmamay-ari, ipinagyayabang na natin kasi tayo na ang may-ari. Pero hanggat nasa kaisipan mo pa rin na ikaw ay tagapamahala lamang, hindi mo siya pwedeng ipagyabang. At ito pa ang isa, mga kapatid, kaya tinawag na rich fool. Ilang tao ang nag-iisip ng ganito? Akala mo mayaman ka forever. Kung mamuhay ka, akala mo sagana ka forever. Akala mo din, dadalin mo yan lahat ng meron ka forever. Meron nga ang mga taong ganyan, di ba? Sabi, huy, pag namatay ako, yung relo ko na ganito, ilagay mo sa kabaong ko, ha? Para walang makinabang daw dun sa mga iiwanan. Kasi tinitreasure daw niya yun. Kaya isama daw sa loob ng kabaong. Oo. Bukas na yung nicho mo. Kasi ninakaw din naman. Oo, may nakinabang na iba. Kaya nga, tatawagin ka pala talagang hangal, ano? Dahil yun ang nagagawa, mga kapatid. Pangalawa, isang pagpapatunay na siya ay isang hangal. Yung title naman nito kasi is Rich Fool, hindi ba? He is rich, totoo yun. Sobra-sobra nga kaya nga magtatayo pa siya ng barns kasi sobra-sobra siya. Pero he is a rich fool. Mayaman ka nga, pero hangal ka naman. Pangit naman nun, no? Ito yung, akala mo mayaman ka, pero ikaw pala yung pinakakawawang tao. Ikaw pala yung pinakamahirap. Bakit? Kasi wala ka nung totoong riches na dapat nating magkaroon. When you set your heart upon yung mga bagay dito sa mundo, hindi mo na pwedeng iset yon to the God who gave you the capacity to obtain them. Ang puso kasi natin ay isa lamang ang pwedeng ilagay. Kaya nga, di ba sabi nung awitin, sana dalawa ang puso ko. Kasi alam niya na hindi po pwedeng may kasalo. Kasi yung heart mo, pang isang tao lang yan Kaya nga na ano niya yung sana dalawa ang puso kasi gusto niya dalawa ilagay pero imposible. Isa lamang po ang maghahari. Isa lamang. Parang sa palasyo, isa lang ang hari. Isa lang. Isa lang din ang reyna, oo, pero isa lang. Hindi ba?
Pero itong richful, nawalan na po ng, ganong pananaw. Ang dami-dami niya. Sobra-sobra. Nag-uumapaw. Pero ikaw pala yung pinakakawawa at pinakamahirap sa lahat. Kasi wala ka ng true riches na kailangan meron ng isang tao. Hindi ba, mga kapatid, hindi naman natin kailangan yumaman bago tayo maging masaya? Tayo ba nagiging masaya lang? Alam mo ba, kumakain ka. Masaya ka lang bang kumakain kapag ka nasa buffet ka sa mga 5-star hotel? Hindi naman, di ba? Meron nga sa bahay ka lang, kumakain, nakakamay ka pa, nakataas pa yung paa mo eh. Ibig sabihin nun, nag-enjoy ka talaga sa pagkain mo. So, hindi mo kailangan ng maging magara muna bago ka maging maligaya. So, yung riches dito, ng full na ito, nag-increase. Pero instead of setting his heart upon the one who gave them, sinet niya doon sa ibinigay sa kanya. Tapos, kaya siya naging richful. Pinayayaman tayo ng Diyos. Saan yan, mga kapatid? Pinapayaman tayo ng Diyos. Hindi para sa sarili lamang nating pangangailangan. Pasusobrahan pa niya. 1 Corinthians 9, 10 to 15. Basahin natin, mga kapatid. 1 Corinthians 9. Teka, hindi yata. Second. Ito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Ito ha, oo, taliwas ito dun sa sinabi ng richful. Sabi kasi ng richful, ang dami-daming ani. Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na. Itatago niya. Taliwas ito sa sinasabi rito sa 2 Corinthians 9:8, ang sabi, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So pinapasobrahan po ang ating pagpapala para may magamit tayo sa kawang gawa. So, sinusobrahan ng Diyos ang meron tayo para i-share natin, hindi para itago. Grabe, richful. Richful nga, hangal. Mayaman nga, hangal naman. Nag-hoard. Tignan ninyo, bakit nagmahal ang sibuyas? Ba't nagmamahal ang mga bagay? Hino-hoard, tinatago. Pagka konti ang supply, tumataas ang presyo kasi mataas ang demand, konti ang supply. Tinatago, ganun din ang gagawin nito. Itatago lang niya. So, wala siyang thought of divine purposes ng riches. The divine purposes of riches, mga kapatid, is to use them for divine purposes. Gamitin for divine purposes. Ang sabi nung binasa natin, pagkakawang gawa. Tapos hindi ka nagkakawang gawa. Alam nyo, natutuwa nga po ako. Alam nyo ba ngayon na meron pang 2 tao na lang po. 2 tao na patuloy pa rin pong nagbibigay para sa 10 pesos a day natin. Hindi po natigil yon. Ang sabi natin, hindi po lamang yun para sa 1 taon. Ito'y continuous na. Hindi po umistop tong 2 tao na ito na binibigay nila kaagad kung ano yung naipon nilang 10 pesos a day. Sa bagay, yung iba, ibinibigay na lang ng minsanan pagdating ng December. Hindi ba? Pero,
napaka-clear sa dalawang tao na to na pinasosobrahan ng Diyos ang pagpapala nila para sa kawang gawa. Kaya yung mga divine blessings na natatanggap nila, maliwanag na maliwanag sa dalawang tao na ito na kailangan tong gamitin for divine purposes. Hindi po for selfish purposes. Divine purposes. Ang sabi ni Paul sa 1 Timothy 6:10, hindi masama ang pera. Wala rin naman pong sinabi ritong charge or accusation si Jesus na ang pera ay masama. Sabi ni Paul, it is the love of money, not money itself, that is the root of all evil. Sa ibang mga parable, mababasa pa rin po natin ito, yung deceitfulness of riches. Tinichoke po nito yung any desire for God and His Word. Tinichoke, sinasakal po nito yung pag-ibig sa pera, sinasakal po nito ang desire for God and His Word. Tignan po ninyo mga kapatid, kapag ka na-choke ka na ng pag-ibig sa pera, kahit makarinig ka ng salita ng Diyos na magbigay, di ka pa rin magbibigay. Sinakal na ng pag-ibig mo sa kung ano man ang pinasishare sa'yo ng Diyos, sinakal na. Pag sinakal na, hindi na makahinga. Hindi na mamamatay na, nawala na. Nawala na yung desire mo for God and His Word. Napunta na doon sa riches lamang. Ang hirap nito mga kapatid, alam nyo, seryosohin po natin ito. Mag-start tayo. Wag po nating sabihin na, sister, baka naman yung sinasabi mo para sa mayayaman lamang. Hindi po. Wala po itong kinalaman sa dami ng meron ka. Ito po ay may kinalaman kung anong klaseng puso meron ka. Kokonti lang bang iyo? Oo, sige, konti lang. Pero ano ang puso mo dyan sa kokonti na yon? Kasi maraming mga tao na konti lang ang meron sila, pero nakukuha pa rin nilang ipamigay. Parang yung widow, di ba? Yun na lang kasi yung pera niya ibinigay pa niya sa gawain. So wala po ito sa dami. Kaya minsan ayaw mo makinig sa lesson kasi hindi naman ako sinasabi mo, sister. Hindi naman ako blessed na blessed kaya wala akong ma-share. Wala po yun doon. Ano bang meron ka? Konti lang? Yang konti mo ba na yan, kaya mo pa rin i-share kahit konti na lang? Sabi ko nga sa inyo, it is not about having, it is about being. So, he was a rich fool. Huwag na sanang matawag ka rito, mga kapatid. Sabi natin, if you want to be rich toward God. Saan ba naging mayaman ang Diyos? Saan naging mayaman si Jesus, mga kapatid, nung nandito siya? Mayaman siya sa pag-ibig. Saan pa siya naging mayaman? Habag. Saan siya naging mayaman pa? Ha? Maging mayaman tayo kung saan mayaman ang Diyos. Mayaman siya sa pag-ibig, mayaman siya sa mercy, mayaman siya sa mga pagkakawang gawa, mayaman siya sa pananampalataya. Yun, dun tayo magpayaman. 1 Corinthians 6:17-18. Hindi yata. Hindi, Beb, iba. Corinthians. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay.
Kaya po yung mayaman dito, tinawag na hangal, he failed to be rich in God. Yes, naging mayaman siya sa mga kung ano-anong bagay, but he failed to be rich in God. The same thing with us, mga kapatid. Kung hindi po tayo yumayaman sa mga bagay na makalangit, mahirap pa rin tayo kahit na yumayaman ka sa material. Because you failed to be rich in God. Dapat po, ang magdodominate sa buhay po natin, hindi yung acquisition ng mga material na bagay. Dapat ang nagdodominate sa buhay po natin is yung ating desire for God. Dapat yun po ang nagdodominate sa buhay natin, yun ang nangunguna. Kaya nga meron ng mga tao, kaya nilang magsara ng tindahan nila pag linggo. Bakit? Kasi mas nangunguna sa kanila ang magpayaman sila sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos kaysa sa yumaman sa mga makamundong bagay. Ilan po sa atin ngayon, mga kapatiran, ang nagtanggal na ng mga alak at sigarilyo sa kanilang mga tindahan? Tandaan po ninyo, yan ang malakas sa mga tindahan. Alak at sigarilyo. Pero ilan po ang mga member natin na tinanggal yan? Tinanggal yan. So, mas dominant sa kanila ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa sa pagkamal ng mga kung ano-anong kayamanan. Mas importante na ngayon. Kaya nga yung mga ibang member natin, hindi sila tumatanggap ng trabaho na merong schedule sila ng linggo. Diba? Ay, naku, hindi po ako po pwede. Di ba sabi nung iba, sayang, pera na, naging bato pa. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi pag kinuha mo yun, yung bato na yun, ipupukpok mo na sa ulo mo. Bakit? Pinagpalit mo ang Diyos eh. Alam mo na ang linggo ay para kay Lord. Pero tumanggap ka ng trabaho na merong schedule ng linggo. Ang sabi mo, blessing na to, galing kay Lord. I do not believe that. Ako lang to. Correct me if I am wrong, mga kapatid. Hindi kaya bibigyan ng Diyos ng isang bagay na magkokontradict sa kanyang katuruan. Kasi gusto ng Diyos ang linggo para sa Kanya. Paano ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng trabaho na merong linggo? Oh. Isip-isip din tayo, mga kapatid. Isip-isip din, ha? Kailangan ang dominant sa atin yung relasyon natin sa Diyos. Kasi kahit na Kristiyano ang isang tao, pwede kang gawing handicap nito kapag yung takbuhan na sa papuntang langit ang pinag-uusapan. Ang handicap, kapag ang handicap nasa race, naiiwanan, di ba? Kasi nga may handicap. So, ginagawa ka nitong handicap in the race to heaven. Kaya tinawag siyang richful. Alam niyo po ba, mga kapatid, that the only currency worth having is the gold. Di ba marami gusto gold. Di ba si, Minister Jerry, binibiro nga si Nanay Berhenes nung linggo. Nanay, sabi niya, ilang taon lang tayong di nagkita, nagkahepa ka na? Sabi niya ganon. Binibiro lang naman. Kasi nga, si Nanay Berhenes kumikinang ngayon eh. Pero natutuwa ako doon kay Nanay Berhenes. Nung tumanda siya, tsaka siya yung gumanda. Oo, nakakatuwa yung kanyang mga damit ngayon eh, no? Basta nakakatuwa si Nanay Berhenes. The only currency worth having is the gold tried in the fire. Ano yun? Yung pananampalataya natin. Tested by fire. Ang sabi rito, mga kapatid. Tested by fire. So, a person may be a millionaire, yet spiritually bankrupt siya. Pwede kang maging milyonaryo, pero spiritually bankrupt ka. Kaya nga ang sabi, blessed be God, if we are poor, we can yet possess all things of abiding worth because of Christ. Pangatlo,
Kaya sa tinawag na hangal, he was a self-centered fool. Sabi niya, pag tinignan po ninyo, mga kapatid, makakakita ka ng 6 na I, 5 may, and 4 na I will. Pag binasa po ninyo, 6 na I, grabe no? Sa maliit na ano na yun, salita, 6 ang I, 5 ang may, 4 ang I will. Tignan nga natin ulit. Ang sabi niya, I know, basahin natin, I know what I will do. I will pull my barns. I will build larger barns. I will store my stuff. Parang hindi lang. I will relax. I will eat. I will drink. I will be merry. Ang dami pala. So, grabe ito mga kapatid, no? Self-centered. Kasi puro I, me, mine, and myself. So, this fool is a self-centered fool. Yung pronouns na ginamit niya rito, no? Personal talaga. Kapag naging personal na, puro mine na, ano na, nasa na ang Diyos? Where is God who supplied all things na meron ka? Where is God? Wala tayong makita doon na God, ano? Ano bang meron ka na hindi mo lamang tinanggap? Lahat po tayo, tumanggap lamang kaya meron. Mga kapatid, totoo, ang kanyang lupa ay nag-produce ng maraming ani. Pero, sino bang nag-provide ng fertile soil? Sino bang nag-provide ng ulan? Sino ang nagpapasikat ng araw para maarawan yung iyong tanim? Kaya, hindi pa rin ikaw. Di ba, hindi pa rin ikaw. It is still God who makes the plant grow. Pero siya, puro sa kanya na lamang. This was a self-made farmer. Kasi puro may. Pati nga yung soul niya, sabi niya, my soul. Kaya katatawagin ko palang hangal. Kung di na sabihin ng Diyos, hangal, akin yan, hindi iyo yan. Pero ang sabi niya, my soul. Sa Ezekiel 18:4, ang sabi ng Diyos, all souls are mine. Tignan ninyo, Ezekiel 18:4. Kaya lang, walang recognition na ganun. Itong rich fool na to, self-centered fool na ito. Kaya sabi niya, my soul. So ang foolishness po niya, it is the failure to recognize the source of supply. And such failure po to recognize kung saan nanggagaling yan results in the loss of all. Mawawala ang lahat ng bagay. Nawala lahat ng bagay sa kanya eh. Bakit? Sabi sa kanya, hangal, ngayong gabi mamamatay ka na. Ano yung mga iniipon mo? Sasabihin mo magpapatayo ka ng ng lalagyan yan? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, di ba nang makikinabang? Number 4, he was an ambitious fool. Ang ambition, mga kapatid, is commendable. Ambition in itself is commendable. Ano yan? Okay yan, may ambition. Kasi mapangit din yung taong walang ambisyon, di ba? Pero kapag ka ang ambisyon mo is selfish and sensual, yan, hindi na yan tama. Hindi na nagiging tama yung ambisyon na meron ka. Ang rich man's ambition was selfish and sensual. Kasi siya ay determinado na magtayo ng mas malalaki pang mga lalagyan ng kanyang mga ani. Hindi niya naisip na, ay, ang dami kong ani, ang dami kong mapapamigay. Ay, ang dami kong ani, ang dami kong masishare. Hindi niya naisip yon. Sabi niya, kailangan kong magtayo ng mga paglalagyan ko para meron akong pagtaguan. Nag-increase yung mga reserve niya. Hindi ba, mga kapatid? Hindi man lang niya naisip. Kasi, alam nyo,
Kaya nagtatago ang mga tao, iba-ibang reason. Unang-unang reason, kailangan magkaroon ako ng seguridad for the years to come. Kaya ka nagtatago for future use. For future use. Minsan di mo naman kailangan, binibili mo. Bakit? Sabi mo, pagdating ng araw, di ba mahilig tayo sa ganyan? Saan mo gagamitin yan? Ba't mo bibilin? For future use. Kasi pag kailangan ko na siya, hindi na sale. Mahal na, hindi na ako makabili. Yung future use mo na yon, nakasampay pa hanggang ngayon dun sa cabinet mo, nandun pa yung tag niya. Hindi siya na-use. So yan ang isang reason niya. Security for many years to come. Yung isa, love of ease. Para bang, kasi pag meron ako niyan, nakatago, alam ko meron akong pera sa bangko, panatag ako. Panatag daw. Tapos bigla na lang nagising ka, zero na yung laman ng bangko mo. Yung pinagtaguan mo, ang sabi mo, safe yan! Safe yan! Nawala. Hindi ba yung pinag-aralan natin last week, yung mga Easterners binabaon sa lupa? Akala nila hindi kayang nakawin ng mga magnanakaw. Ano yun? Magnanakaw di marunong maghukay? Marunong din po maghukay. O yung mga tinatago natin na scam lang. Ano yung love of ease? Hindi ba? Wala din. And ang isa pang reason is to gratify the lust of the flesh. Kasi sabi mo, napapanatag ako kapag nakatago lang yung mga yan. Tuwang-tuwa ako pagka nakikita ko lang sila. Sasabi mo, akin na lang, wag mong pakialaman yan. Hindi mo naman ginagamit. Masaya ako pag nakikita kong nandyan. Hindi kailangan gamitin. Nandyan lang yan. Ang ligaligaya ko na pag nakita ko sila. Hello there! Minsan nakakatawa talaga nga naman, kaya pala tinawag na hangal. Kasi nakakatawa na. And finally, siya po ay isang doomed fool. Bakit doomed? Yun nga, kukunin ka na pala, sinisave mo pa, tinatago mo pa pala, kukunin ka na pala ni Lord. Sayang naman yung sinasabi ni Pastor. Sana ikaw nang nahiga sa masarap na bedsheet na ang ganda-ganda. Kaso tinago mo. Kaya nag-asawa ulit ang asawa mo nung namatay ka. Sabi nung asawang bago nung asawa mo, ang ganda naman ng bedsheet na to. Ang sarap higan. Pero ikaw na nagtago, hindi mo na experience na mahiga dun sa bedsheet na maganda. Parang isa yan sa ng Pilipino, no? Parang, ewan ko ba? Alam niyo si Ima? Si Ima po ay merong mga, yung plates, yung set na matanda pa sa akin. Nakatago. Tapos sabi ni Winnie, nilabas ko na yung mga ibang tinatago ni Ima na dyan. Sabi niya, gagamitin na natin. Sabi ko, anong gagawin mo doon sa doon sa mga, Japanese, yung, mga plates. Dinnerware ba ang tawag doon? Kompleto siya. Merong malaking plato, may maliit na plato, tapos meron siyang mga tasa na pag tinignan mo, ang gaganda yung may mga design. Tapos siya, Japanese, matanda pa sa akin. Nasa cabinet. Sabi ko ngayon sa kapatid ko, ang gagawin natin dyan, ba't hindi natin gamitin? Sabi ng kapatid ko, Ting, matanda pa sa atin yan ano nga gagawin? Ano nga yung matanda pa sa atin? Anong gagawin natin dyan? Sabi ko sa kanya, alam mo Win, kung hindi mo yan gagamitin, benta mo dun sa mga nagkokolekta. Sabi ko, benta natin sa mga nagkokolekta kung ayaw mong gamitin. Sabi ko, gamitin na natin. Ha? Oo nga, di ba? Antique na yon, di ba? Oo. Alam ko na, Dabs. Ibenta natin, tapos mag-outing tayong pamilya. Di ba? Kasi hindi na pakinabangan. Ang nakinabang yung yung cabinet namin. Hindi pa din. Iba yun, babe. Oo. Yun yung mas matanda pa sa amin. Pagpunta namin, kakainan natin yan, Dabs, kung ayaw mo benta.
So doomed. Doomed fool. Pag sinabi mong doom, ano po ang doom? When you say doom, ang ibig pong sabihin nito ay, sa dictionary, ill-fated. Distraction, downfall. Yung destinasyon nitong fool na to, naku, doomed. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Pag sinabihan na po tayo ng Panginoon na mamamatay ka na bukas, ay Lord, hindi pa pwede. Hindi ko pa nagawa ito. Eh bakit di mo ginawa kasi? Sabihin na, ang dami-dami ko pang mga property Hindi pa natatransfer sa mga anak ko. Transfer nyo na, habang buhay kayo. Para napapakinabangan. Si Pastor JB, ginawa niya na yan Dinistribute na. Ang Daddy Bart noon, nakama na siya. Habang malakas siya, binenta niya na yung property na yun, tapos dinistribute na sa mga anak niya. Para daw mapakinabangan na. Hindi ba? Nakamatayan mo na, mga kapatid, itinago mo pa. Hindi ba merong mga matatanda na nung tumanda na siya, naalala niya, meron pala siyang ibinaon na pera? Si Pastor, may ganon. Si Pastor, mga nagtatago siya ng pera sa mga libro. Iniipit niya, ba't mo ba kasi tinatago sa akin? Iniipit niya sa libro. Nakalimutan niya na siguro yun. Tapos, di ba yung tiga 1,000 na luma, finace out? Hindi siya nakahabol sa deadline. Si Butch daw may kasalanan. Hindi umabot sa deadline, hindi napapalitan ni Pastor. Sayang yung babe. Dami nang nabili dapat natin doon. Ba't kasi tinatago mo? Sinabi ko kasi sa kanya, lagay sa bangko, ayaw niya, tinatago niya sa mga libro. Para daw pag kailangan niya, hindi na siya kukuha. Alam mo kung bakit? Hindi siya marunong mag-withdraw Hindi niya alam yung mga number. Kaya mas gusto niyang nagtatago sa libro. Kaya pag naglipat kami ng bahay, baka may librong mapunta sa inyo, may mga nakaipit, balik niyo ha. Face out na. Baka may nakaipit. Yan, mga kapatid, tago tayo ng tago. Yung pala, mamamatay na tayo. Nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot. Tapos, ang pinakamalungkot nun, naging sagana ka dito sa lupa, tas nung mamatay ka, iba pala ang destinasyon mo. Bound to hell ka pala. Hindi ka pala bound to heaven. So, hindi ka pupunta sa langit dahil mayaman ka. Walang ganong nakalagay sa Biblia. Tapos, hindi ka rin naman pupunta sa impyerno dahil mahirap ka. Pupunta ka sa impyerno because you left God out of your life. Kaya, gusto po ba nating magpayaman, mga kapatid? Gusto ba nating maging mayaman? Oo, magpayaman tayo sa mga bagay na may kinalaman kay Kristo. Payamanin natin ang pananampalataya natin. Payamanin natin ang pag-ibig natin. Payamanin natin ang mercy natin. Magpayaman tayo sa ganun para mawala man tayo dito sa mundo, mayaman pa rin tayo. Mayaman pa rin tayo. Itong itong rich fool, wala siyang alam sabihin tungkol kay Lord. Kasi puro ay siya Wala akong makita sa sinabi niya tungkol kay Lord. Alam niyo kung anong mistake niya? Kaya siya na-condemn ng salita rin niya. Unang-una, he mistook the purpose of his life. Ano ba ang purpose mo? Isaiah 43 verse 7. We are created to bring glory to God.
ito, naligaw siya sa purpose niya. Ang akala niya, ang purpose niya sa buhay, magpayaman. Sabi niya ni Lord sa Isaiah 43:7, I created them to bring me glory. So ang number one purpose ng tao is to bring glory to God. Do not substitute human reason for divine direction para hindi tayo maligaw. Do not substitute human reason for divine direction. Kaya hindi mo nag-gain ng true happiness eh. Human reason ang ginagamit. Ang isa pa, he mistook the right use of his worldly means. Yan, kanina pa natin pinag-uusapan. Akala niya pag sobra, kailangan itago for future use. Hindi niya alam yung sa binasa natin kanina sa Korinto na pinagsosobra ng Diyos ang ibinibigay sa iyo para meron kang pagkawang gawa. So ayan mga kapatid ha, if God, not our goods, be first sa buhay po natin, then whatever He permits us to have, whether much or little, will be used as unto Him. Kaya maliit yan, kaya malaki yan, magkakatalo tayo, ginagamit mo ba ito for divine purposes? Hindi masamang maging mayaman, gamitin mo lamang ito for divine purposes. At wala rin pong kahihiyan sa magiging mahirap kung ano ang meron ka ay ginagamit mo rin po for divine purposes. So mga kapatid, ang salita ng Diyos po ay pagkain ng ating kaluluwa. Yan po ay ating namnamin tuwing tayo ay kumakain. Yan, ngayon kumakain po tayo. Para po hindi tayo maligaw, para po hindi tayo malusutan nitong covetous spirit na ito. Okay, mga kapatid? Kaya wag naman po tayong matawag na hangal ng ating Panginoon kapag ka po tayo ay humarap na sa Kanya. Ang maganda, pag humarap ka kay Lord, sasabihin niya, good and faithful servant. Halika, pumasok ka at samahan mo ko sa aking kaharian. Yun ang pinakamaganda, mga kapatid. So, naku, ayan, maraming mga kapatiran tayo pala na sumagot. Pero bago ang lahat, happy birthday kay Sister Eileen Encarnacion. Yan, si Sister Eileen, alam mo talagang celebrate niya yung birthday niya. Kasi everyday sa kanya is a blessing. So happy birthday po, Sister Eileen Encarnacion. Happy birthday, Sister Joanna Aguilar. Anak ni Sister Carmela Tison. Sister Lenny Diaz, anak ni Sister Carmen Mahia, Sister Berlinda Cabatana. And belated happy birthday kay Sister Amy. Birthday niya ka. Sister Amy Bartolome. Happy anniversary kay Brother Russell and Sister Maricel Harjolin, ng ating palakpakin. Happy birthday po and happy anniversary sa inyo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and Savior, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po and happy anniversary. Mga comment nila.
Oh, maganda itong sinabi ni Minister Ali. When God makes you rich, raise your standard of giving, not your standard of living. Very good, ah. Yes po, Sister Rita, yan nga po yung word natin para sa 10 pesos a day. Ang isa sa sinasabi ko sa inyong 2 tao na diretso, si Sister Rita. Buwan-buwan pinapadala niya talaga yung para sa 10 pesos a day niya. Sister Tilet, good morning po. Kamusta na kayo? Nandito pa ba kayo? O nasa Chicago na po alot kayo? Oo nga. Sabi ni Enol, si Mame nauubusan ng pera sa pagbibigay. Kahit walang matira sa kanya, hindi siya nagtitira para sa sarili niya. Tama. Yes, Sister Charm. Japanese porcelain. Yan, tama. Japanese porcelain. Ang mahal na ngayon nun. Yan ngayon. Bago na yan ngayon. Yung Mikasa. Oo. Ang tagal na niya na, Noritake. Noon? Ano yung Mikasa? Ngayon? Sabi ni Sister Bebot, relate much po. Dami din po si Nanay Plato, kutsara, tiset. Ayaw kong gamitin kasi mababasag. Thank you, Lord po, yung mga tela na naipamigay ko na po. Alam nyo, naisip ko rin yan, mababasag. Pero para saan ba ang plato? Hindi pa pangkain po yun. At pagka ang plato, talaga pong nababasag. Kaya talaga mababasag siya. Yung kutsara tinatago, plastic na lang daw ang gamitin. Di tapon. Bumili pa. Oo. True po, nakaugalian nating magtago at mag-ipon ng mga gamit sa bahay na minsan di po naman nagagamit or ilalabas lang kapag may bisita. Yun nga po ang masaklap. Ikaw ang naghirap para magkaroon ka nun. Tapos ang nakikinabang, yung bisita. Tignan nga, nakakatawa nga naman yung ating mga kaugalian, ano? Totoo yan, mga kapatid. Buti na lang po, mga gamit ko, napadala, palaging inilalabas, ginagamit. Kaya yun, naubos na nga po nangawala. Nangawala. Ay, si Eteng daw, meron din daw silang Japanese porcelain. 60 years na. Matanda pa daw sa kanya. Mahal na pala nun, ano? Tignan ninyo. Ito, tignan ninyo po Tignan po, ano ang logic? Nanay ko, hindi ginamit. Hindi namin gagamitin. Yung mga ina po, hindi rin gagamitin. Anong purpose niya? Anong purpose? Hindi gagamit? Display? Pang-display? O diba parang, ano ba yung... Oo. Naku, mga kapatid, nakakatawa, hindi ba? Sabi ni Kaka, meron pang ordinary days at meron pang special day. Buti nga yung Kaka meron pang special day. Minsan may special day na kami, hindi pa rin namin ginagamit. Ginagamit. Dito, bumili ko ng plato, 100, di ba? Kasi nag-sale yan sa IKEA. 40 pesos na lang ngayon yun Bumili tayo 100 piraso. Sabi ko, bakit hindi ginagamit yung mga platong binili? Sabi, walang maghuhugas. Meron naman daw magandang dahilan. Hindi, wala raw tubig. Wala tayong panghugas. Sige, pwede na rin. Sabi ni Sister Vicky, sis, ako din, mga porcelain na Italian, kaya hindi ko ipagamit. Hindi rin daw pinapagamit kasi Italian porcelain. Ba't kaya natin binili, no?
Yung iba, sabi pang display. Ba't di ka bumili ng yung pang display lang talaga? Bakit plato? Ha? Yung iba, niregalo? Oo, niregalo sa'yo yun. Para gamitin mo. Status symbol. Pag meron ka nun, big time. Oo nga. Oo nga. Ilalagay, sabi ni Sister Charm, ilalagay daw sa museum. Sayang naman kung mabasag, yun ang iniisip ko. Sister Vicky, mas sayang po yata yan kung hindi ginagamit, hindi napapakinabangan. Well, anyway, tayo naman po ang magde-decide. Basta sabi rito, take heed and beware. Yun lang naman po ang sinabi sa atin. Take heed and beware. Kung alam nyo lang po kung gaano karami ang gamit ng mama ko na almost 60 years na po, matanda pa sa aming magkakapatid. Alam mo, yung lola ko ganyan din eh. Doon yata nakuha ni Ima. Hindi ba si Lola Areng? Nung tumira dito si Lola Areng, natatandaan niyo si Lola Areng? Nung tumira dito yon, binigyan ko siya ng si Lola Salud pala, si Lola Salud. Oo, si Lola Salud. Binigyan ko ng tubig sa, yung plastic cups. Pagkatas niyang, disposable. Tapos, binilang ko siya ng spaghetti doon sa, sa Jollibee, yung styro pa noon. Pagkatas niyang kainin, hinugasan niya. Sabi ko, Lola Salud, tapon niyo na po yan. Sabi niya, ay hindi. Ganun magsalita yun eh. Mahal ito. Sayang, mapapakinabangan. Sabi niya, hindi po tinatapon na po yun. Ay hindi. Hinugasan niya yung styro. Tapos tinago niya. Baka naman kasi yung mga nabuhay nung panahon ng Hapon, nagkaroon ng ganong thinking, dahil mga importanteng bagay, yung mga ganon. Ganon ba yun? Mag-interview tayo ng mga matatanda. Nold, ano yun, Nold? Ganon ba talaga yun? Basta ang sinabi po rito, sabi, sis, gamitin nyo na po para masarap lalo ang kain. Oo nga. Sabi ni Winnie, nabasag na yung bagong baso na nilabas, kaya tinago ko ulit. Nabasag daw ni Ana. Ana, ikaw ang nakabasag noon. Ang tagal-tagal na tinago ni Ima. Tapos nung inilabas ni Winnie, nabasag mo. Yun yung basong nakatago. Sabi ni Winnie, nabasag na yung bagong nilabas, kaya tinago ko ulit. Mga kapatid, beware of covetous spirit. Yun lang naman ang sabi. Take heed and beware. Mag-ingat, mga kapatid, ha? Magtatapos na po ako sa repeat new song of the week, I Am a Child of God. At ngayon po, kakantahin ng 3 henerasyon. God bless you all. See you again tomorrow para sa ating Bible study. I am worthy.
am loved. 'Cause Christ died for me, I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me, I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me, I am worthy. I am precious. I am loved. 'Cause Christ died for me. Second Timothy 2:2.